Noong April 14, 1999, namatay ang hostess sa Hong Kong nightclub na si Fan Manyi matapos magdusa ng isang buwan ng brutal na pagpapahirap. Pagkatapos ay sinilid ang kanyang mga pumatay ang kanyang ulo sa isang stuffed animal na Hello Kitty. Halina't inyo akong samahan at pakinggan ang kwento ni Fan Manyi. Si Fan Manyi ay isinilang noong 1976 sa Shenzhen. Siya ay iniwan ng kanyang magulang at siya ay lumaki sa isang all-girls orphanage sa Mao Tawai. Pagtungtong ng 15 anyos ni Fan Manyi ay sinabihan siya na kailangan na niyang lisanin ng orphanage dahil na rin meron silang age restriction sa ampunan. Dahil sa pagiging palaboy-laboy ni Pan Manyi sa kalsada at iba-iba na din ang nakakasalamuha, siya ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot para matustusan ang kanyang mga pangangailangan at ang kanyang bisyo. Siya ay naging prostitute hanggang sa edad na 12 gulang. Habang siya ay nagtatrabaho sa isang bahay aliwan sa Shamshui-po, si Fanny nagpakasal si isa sa kanyang customer at drug addict na si Shi Wen. Makalipas ng 2 taon, nagsilang ng 2 batang lalaki si Fan. Ang asawa ni Fan ay kilalang mapang-abuso ng kanyang mga kapitbahay. Minsan na rin silang nag-report sa mga pulis dahil nagigising na lamang ang mga ito sa mga sigaw at malakas na iyak ng mga anak ni Fan. Nagpasya si Fan na baguhin ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang anak at mabigyan siya ng mas ligtas na buhay. Huminto siya sa droga at prostitusyon. Nakakuha ng trabaho bilang hostess sa isang nightclub na pinangalangang Empress Karaoke Club at kalaunan ay iniwan ang kanyang marahas na asawa. Dahil sa mga sakripisyong ito, nagkaroon siya ng mas mababang kita at nahihirapan siyang suportahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Noong unang bahagi ng 1997, nakilala ni Fan Manyi si Chan Manlok, isang 34 taong gulang na sosyalidad. Nagkita ang dalawa sa nightclub at nadiskubre nilang may pagkakapareho sila. Si Fan Manyi ay isang prostitute at isang adik sa droga at si Chan Manlok ay isang bugaw at isang nagbebenta ng droga. Hindi nagtagal si Fan Manyi ay naging isang regular na karagdagan sa grupo ni Chan Manlok. Ngunit nung maglaon noong 1997, desperado sa pera at droga, ninakaw ni Fan Manyi ang wallet ni Manlok at sinubukang kunin ang $4,000 na nasa loob nito. Hindi niya napagtanto na si Cham Manlok ang huling dapat niyang pagnakawan. Nang madiskubre ni Manlok na ninanakawan siya ni Fan, inarkila ni Manlok ang dalawa sa kanyang mga kalipores, sina Liu Xingqiu at Liu Weilun, upang kidnapin si Manyi. Balak niyang pilitin siyang magprostitusyon para sa kanyang sarili at kunin ang perang kinikita niya bilang kabayaran para sa perang ninakaw niya sa kanya. Hindi nagtagal ay napagpasyahan ng drug lord at ng kanyang mga lepores na hindi magiging sapat ang simpleng prostitusyon kay Fan Mani at sinimulan siyang pahirapan. Iginapos nila ito at pinugbog at sa loob ng mahigit 1 buwan, si Fan ay dumanas ng iba't ibang kakilakilabot na pag-torture. Sinunog ang kanyang balat, ginahasa siya at pinipilit siyang kumain ng dumi ng tao. Kahit na ang pagpapahirap kay Fan Mani ay sapat na nakakatakot, marahil ang mas nakakatakot ay ang kwento ng 14 na taong gulang na batang babae na nag-ulat sa mga kapulisan kung ano ang nangyari kay Mani sa kamay ni Manlok at sa dalawa nitong alipores. Kilala lamang bilang Afong, ang 14 na taong gulang na batang babae ay sa palang kasintahan ni Chan Manlok. Sa isang punto noong binisita ni Apong ang apartment ni Manlok, naksaksihan niya ang pagsipa ni Manlok kay Manhi ng 50 beses sa ulo. At nakisali si Apong sa pagsipa kay Manhi sa ulo. Ngunit hindi lahat ay dinatalya ng mga kapulisan ang mga ginawa ni Apong kay Manhi dahil ito ay isa sa kanyang plea deal. Pagkatapos ng 1 buwan ng pagpapahirap, natuklasan ni Afong na si Fan Mani ay namatay sa magdamag na pambubugbog sa kanya. Nagtalo si Chan Manlok at ang kanyang mga alipores na siya ay namatay dahil sa labis na dosis ng methamphetamine. Matapos matuklasan na siya ay patay na, inilipat ng mga alipores ang katawan ni Chan Mani sa bathtub ng apartment at hiniwa siya ng lagari. Pagkatapos, iniluto nila ang mga individual na piraso ng kanyang katawan upang hindi siya mabulok at maglabas ng amoy na nabubulok na laman. Gamit ang kumukulong tubig sa parehong kalan kung saan sila nagluluto ng hapunan, pinakuluan ng mga pumatay ang mga piraso ng kanyang katawan at itinapon ang mga ito kasama ng mga basura. Ang ulo ni Panmani ay kanilang iniwan at huling pinakuluan sa kumukulong tubig. Matapos itong pakuluan sa kalan, tinahi nila ang
kanyang pinakuluang bungo sa isang napakalaking manika ng Hello Kitty na sirena. Bukod pa rito, itinago nila ang isa sa mga ngipin ni Fan Mani at ilang mga panloob na organo na kanilang inimbak sa isang plastic bag. Bilang kapalit ng proteksyon, si Afong ay tumistigo laban kay Chen Manlok at sa kanyang dalawang alipores. Idinitalya niya ang pagpapahirap na pinagdaanan ni Fan Mani sa tatlong suspect. Ang apartment kung saan pinahirapan si Manny ay puno ng Hello Kitty memorabilia mula sa mga kumot, mga kortina, mga tuwalya at mga pilak. Higit pa rito ang mga tropeho na bahagi ng katawan na kinuha mula kay Fan Mani ay natagpuan mismo sa loob ng apartment. Sa kasamaang palad dahil sa estado ng mga natitirang bahagi ng katawan ni Fan Mani, hindi natukoy ng pulisya at mga medikal na eksperto ang sanhidang totoong pagkamatay nito. Walang alinlangan na siya ay nakaranas ng hindi mapaliwanag na pagpapahirap at ang tatlong lalaki ang nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Bilang resulta, ang tatlo ay nahahatulan ng pagpatay kay Fan Mani at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na maparol sa loob ng 20 taon. Kung nagustuhan ang ganitong kwento, huwag kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel para lagi kang updated sa bago kong video. Maraming salamat po.